So magandang umaga sa inyong lahat at sa ating mga viewers sa FB page at sa ating YouTube channel. Welcome! Nasa third Sunday na tayo ng March, patapos na naman ang March. At alam natin, sa panahon ngayon, itong panahon ngayon dapat tag-init na, pero napansin nyo, naglalabasan ng ating mga fleece na mga pajama at mga comforter kasi sobrang lamig talaga. So, malamig dahil mataas ang araw. Tama ba dyan, Mats? So, ganyan. Kung paano man yan, ba't lumalamig ngayong summer, just enjoy. Dito sa atin sa loob, talagang likas na malamig yata yung pagka-design ng place natin. So, on the third Sunday ng March, ito pa rin ang ating topic at nasa series number 3 tayo ng The Muscle of Our Blessings and Curses. Okay, so ready na kayo? Kung may mga questions kayo sa mga nakalipas na series number 1, series number 2, tanungin nyo lang si Alice, sasagutin na ni Alice yan. So the muscle of our blessings and curses. Ngayon dito sa ating muscles of blessing and curses, sa pang third series, mukhang maganda lang naman ito, iba na naman ang maririnig niyo. At kung marinig mo sigat, ikaw na bahala sa iyan. Malaya tayo dito mag-apply at sundin ang ating free will. Free will to love God and free will to do your own. So, i-remind ko lang sa bawat isa sa atin, yan ilalagay ko dyan kasi may mga nagtatanong kung kayo ay nasa vicinity namin, ayaw na naman dito Ate Chia sa akin. Kung kayo ay nasa vicinity ng Shaw Boulevard, Calentong, andito lang kayo sa may area ng San Juan and Manila, yan, ang service natin nagsisimula ng 10 to 11 a.m. Ayan po ang address namin at ayan ang number na pwede nyong tanungin. So, 211 Ministries, ang ating 10 to 11 lang yan. So, ngayon, isang service lang tayo and God willing, sa mga susunod, madagdagan yan, magkaroon tayo ng hapon or magkaroon tayo early morning service sa mga may trabaho at kailangan nila early morning service. Siguro na, kaya ba, alas 6 to 7. Mas tanghali na yun, mga kajab, kaya tanghali na yun eh. Okay. Anong purpose natin dito sa ating pinag-uusapan? Anong purpose nitong ating topic for the month of March? So to understand that the scripture God uses to bless us are the same scriptures our enemy uses. Remember, legal rights ang pinag-uusapan dito. Hindi pwedeng mag-go beyond si God at hindi pwedeng mag-go beyond si Satan without the scripture. Yan yan. Kaya kasunduan yan. Maging si God, pinigil niya ang sarili niya dahil gumawa siya ng kasunduan sa tao. So the enemy uses to curse us, including ang family natin, resources, nature, and our nation. Kaya kung anong sinasabi natin, katulad nga ng ating logo dyan, kung gusto niyo maintindihan yan, balikan niyo lang ang ating slogan, ang ating series number 1, in-explain natin ng mabuti yan. Sabi sa Deuteronomy 28 verse 1, ito pa rin, keep on reminding us, hindi ko na masyado ito in-explain, binabasa ko lang, para makita nyo na galing ito sa Bible. Dapat ang faith natin nakabase sa Scripture, hindi galing sa motivation at galing sa explanation ni Pastor. Dapat yan pa rin ang basis natin dahil nakalagay sa Bible. So if you fully obey the Lord, your God, and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of earth. Kaya sa mga taong naghahabol na sumikat, gustong magpasikat, lugi ka, matrabaho, masyado magastos, just go with God. Ang sabi niya, I will set you high above. Siya ang gagawa niyan. Yan yung all these things will be added unto you. So, if you fully obey, sa mga mahilig sa English, ayan no, hindi lang yung obey ang sinasabi, may binabanggit siya na fully and carefully, which is sa English subject natin, yan ay adverb na nagmumodify ng verb. Fully obey and carefully follow. Verse 2, all these blessings will come on you and accompany you. Sasamahan ka. Sa lahat ng bagay na gusto ko sa buhay, yung kasabay ko ang blessings at kasabay ko si God. Kasi ang hirap ng walang blessings. Puro stress ang abutin natin. Kaya lang, it will accompany us if you obey the Lord your God. But however, in verse 15, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses. Kaya dito sa atin malaya tayo. Marinig mo ang word, marinig mo rito ang word feed for today at sa mga susunod na linggo, pwede mo panoorin sa YouTube channel ng 211 Ministries Mandaluyong and FB page. Pero lagi mong tatandaan, ikaw pa rin yung action mo at ang gagawin mo, ang decision mo, ang magsasabi kung paano ka nakipagkasundo kay God.
Okay? All these curses will come on you and overtake you. The same word as accompanying. Sasamahan ka niyan. At ang makita nyo sa mga susunod na verses ng chapter 28, until you are destroyed if you are disobeying God. So anong basis natin? Bakit tayo bakit natin ito ina-apply? Old Testament na ito, nasa New Testament na tayo. Just please watch the series number 1, in-explain natin yan. Bakit nag-claim ang 211 ministries ng Promise Israel na hindi naman tayo Israelites. So yan. So yan lang yan. So third week na tayo ng March. Nakita nyo, burado na yun, the muscle of your tongue. So, ang iyong tongue ay may source ng blessing or curse. Depende sa sinasabi mo. Yan ang pagka-design ni God sa atin. Anong sinasabi mo sa sarili mo, yan ang magkakaroon ka. The muscle of your decision. Ang decision natin, pwede tayong mag-decide for the blessings of God if you fully obey, carefully follow, or you can go on your own to violate God. Then today, the muscle of your action. Next week, the muscle of your choice, the muscle of your authority. And for today, the muscle of your action. Pag pinag-usapan natin dito ang muscle, ito yung source. Saan nanggagaling? Bakit ako merong mga actions? Bakit ako merong reactions? Bakit ako may mga ginagawa? Saan nanggagaling ito? Automatic ba ito? Dahil ba sa ating psychomotor na kailangan gumalaw-galaw tayo? No. Dito nanggagaling ang ating conviction, ang ating foundation sa pinanggagalingan nitong action na ito. So yung nakikita nyo sa labas na ginagawa ng isang tao, merong underlying issue yan, bakit siya gumagalaw ng ganyan. Merong reason yan. At tingnan natin sa Bible. So the muscle or the power, the foundation of your action. Kaya nga dito sa 211 ministry, as we move in the Spirit, pwede mong ma-discern, bakit niya ginagawa yun? Bakit kaya niya ganun ang kilos niya? Merong reason. Okay. The muscle of our action is faith, our belief system. Kaya ka kumikilos dahil ikaw ay may pinaniniwalaan. Dahil ikaw ay merong pinanampalatayanan. Okay? So na tinatawag natin belief system. Bakit kayo nagmamadali sa umaga pag oras na ng pasok kasi naniniwala ka na kailangan mo ng pera para sa pamilya? At ang iba sa inyo nagmamadali, baka mapagalitan. That is faith. So, kaya ako may actions kung bakit ako nakatayo rito because I believe in God. Nung tinawag niya ako, ginagawa ko ito because of my faith, not because of this action. Outward manifestation na lang ito ng aking faith sa aking pinaniniwalaan. Faith is often compared to muscle that grows stronger through exercise. Kaya kung may faith ka, kailangan i-exercise mo yan. I-apply mo. Bakit? Hindi yan lalaki. Mag-i-remain ka lang na infant. Exercise grows stronger through exercise, tension, and consistent use rather than being static or feeling, okay naman, nananampalataya mo na kay Lord, okay na ito. Okay? So, the muscle of faith is essentially active obedience and continual trust in God. Kaya dapat yung faith kay God, continually active yan, particularly when faced with challenges, trials, and uncertainty. Pag hindi ka sigurado, hindi mo natitiyak, ang faith ang pwede mong pagkatiwalaan dyan. Kasi faith, sabi sa Hebrews 11:1, is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Kaya lang iklaro ko dito sa pag-uusapan natin na the muscle of our action, hindi lahat ng faith ay sa Panginoon. Not all faith is for God or from God. Some are entrusted to idols. Kasi ang faith, hindi ibig sabihin naniniwala ka kay God. Ikaklaro natin ito kasi may mga tao na hindi nananampalataya sila sa ibang Diyos-Diyosan pero nagdiliman sila na i-bless sila ni God. Sa kanino ang faith? Kung kanino ka nananampalataya, doon ka mag-demand ng return ng iyong pananampalataya. So may babanggitin ako sa inyo dito, saan nang gagaling itong faith na nilagyan natin ng action? Kaya ka naniniwala. Isa lang dito ang tanggap. 3 sources of faith. Marami pa kayong naiisip, pero dito halos nakadikit sila. The 3 sources of faith of men. Number 1, sacred scripture. Number 2, sacred tradition and human experience. Saan nang gagaling ang pananampalataya mo? Kung tatanungin ko kayo, bakit kayo naandito sa service ngayon?
ngayong umaga. Sa mga viewers natin, sa FB page ng 211 Ministries at YouTube channel, ba't kayo nanonood nito? So ang panunood at pakikinig nyo ng word ngayon ay action. Saan nanggagaling ang faith na yan? Galing ba sa scripture? Galing sa tradition? Or human experience? O yan, ikaklaro natin. Hindi lahat ng pananampalataya sa Panginoon. Yung upuan na yan kanina, sino sa inyo na pagdating dito tinanong yung upuan, kaya mo ba ako, baka bumagsak ka? Di kayo nag-question, di ba? Upo na lang kayo agad. That is faith. Paniniwala, pananampalataya, hindi ito masira, hindi ito mababasag. That is faith. Pero faith ba kay God, John? Meron tayong faith na hindi sa Panginoon, pero hindi naman masama yun. Pero huwag tayo magdidiman na nangumupo ka dyan dahil may faith ka sa upuan, nung bumagsak sinisi mo, Lord, ba't mo mga ginaganito? Yan ang dapat natin iklaro. Huwag mo sisisigad sa pananampalataya na hindi naging klaro din sa iyo. At trabaho namin mga pastor na ituro sa inyo ito para at least ang ating ginagawa merong resulta. Okay. Meron tayong 3 points galing doon sa ating binasa kanina. Simulan natin ang number 1, the action of faith based on the scripture. Dapat ang tamang pananampalataya nanggagaling sa scripture, hindi galing sa akin. At kapag ito'y galing lang sa akin, especially may mga tao atin ng church para ma-motivate. Never sinabi sa Bible na faith comes from motivation. Ang sabi sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya dahil sa pakikinig ng word. Narinig mo kay God na ito palang plano niya sa iyo. So nagkaroon ka ng pananampalataya, nagbibuild ang scripture ng faith. At ngayon habang nagbibuild siya, dito ngayon nakabase, lalagyan mo ba ng action o hindi? Kasi nagbuild na siya, nagsabi na siya sa iyo, nung kinausap ako ni God, nung narinig ko ang scripture, Dennis, tatawagin kita. Ang word na narinig ko, na nagkakaroon ako ng desire, gusto ko rin maging katulad ng pastor na yan. Ganun lang nagsimula ang narinig ko. At ngayon nakita ko na nagkakaroon ng burden, kaya kailangan ko mag-aral, magpa-disciple. So faith comes from hearing. Hindi dahil sa, uy, bagay ka magpastor, matangkad ka, maitim ka. Hindi yun ang basis ng ating, di ba? So, hindi, ang basis natin ng faith ay bagay sa iyo. Kasi ang buhok mo tayo. Saan nakalagay sa Bible yun? Faith comes from hearing and hearing the message of Christ. Kaya lang, paalala, sinabi rin ni James, ayan, para mas mababaw, GNT, Good News Translation, as the body without the Holy Spirit is dead, also faith without actions is dead. Patay din yung pananampalataya na narinig mo, nagsalita na si God, wala kang actions, patay yan. Wala kang ginawang actions. Kaya dito, makita nyo ang ibang mga tao na gumagalaw dahil ay namotivate ako ng word ni Pastor. Tandaan natin, ang faith na patay, kahit anong motivation mo, ang patay, i-motivate mo, patay pa din yan. Hindi yan tatagal. Ang patay, galaw-galawin mo, magagalaw yan, gumagalaw. Pero, hindi yan magtatagal na buhay. Okay? Faith without action is dead. So, ang muscle ng ating action, saan nanggagaling sa faith? So nilalagyan natin ng action. Gusto ko makita niyo ito mga kapatid, na si God, gumagalaw siya sa faith. Kinausap kita, Joe, nilagyan kita ng faith. Jeff, nilagyan kita, Sheila, ng faith. Ngayon, sabi ni God, hindi ako gumagalaw dahil sa inyong self-pity. Ang iba kasi atin ng church, Lord, sana naman, maalala mo naman kami. Hindi, God never promised, I will bless those who are pitying themselves. Yung mga low self-esteem na nakaganon lang, kawawa naman kami pinakamahirap dito sa aming lugar. Never God promise na papansinin ka niya. Ang sabi niya, mag-meet tayo dito, Dennis. And without faith, it's impossible to please God. You cannot please God by your crying, pity. Oo, nalamangan ka, na abuso ka or whatever. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. Dapat nananampalataya ka nag-exist siya. And that He rewards those who earnestly seek Him. Dapat earnestly. Ayan na naman yung earnestly. Hindi lang basta naghahanap. Dapat may desire ka na hanapin, Lord, ano ang solution dito? At kapag na-meet ka ni God, may encounter ka kay God, narinig mo ang word ni God, then take action on that kasi naandyan ang blessings mo, naandyan ang protection mo, naandyan ang kasaganang kapayapaan mo. Sa panahon na nagmamahal, alam natin, mahal ang bilihin na ngayon. Nagtataasan dahil mahal ang gasolina. Yung ibig ba sabihin, wala ng Diyos?
Alam natin na kailangan natin mag-overtime para kumita. Hindi muna ako mag-church ngayon kasi kailangan ko mag-overtime. Tama yun, kailangan mo ng pera. Pero kailangan ba natin bitawan si God ang pananampalataya nang galing na sa ating needs? Okay. Pakita ko sa inyo ang example sa Bible is the healing of two blind men. As Jesus went on from there, two blind men followed him, calling out. So itong dalawang bulag na ito, nakatambay lagi, nag-aabang na gumaling, alam nilang merong Jesus na nagpapagaling. At nung mapadaan sa kanila, sumigaw sila. At itong dalawang ito sinabi ng words, tumahimik ka na, andito si boss. Have mercy on us, son of David. When he had gone indoors, the blind men came to him and he asked them, do you believe? Kung tatawag ka sa akin, nananampalataya ka ba? Lagi nating tatandaan, God is meeting people with their faith, not with their kung kumbaga anong tawag niyan, yung kapansanan. Yung mga issues sa buhay. Hindi kasi hindi kawawa ang pinag-uusapan dito, which is yan ang tinuro sa atin noon. Ang sabi ni God, kawawa ka ba, Alice? Ang tanong niya, Nas, do you believe that I am able to do this? Naniniwala ka ba? So may part ka sa action sa gagawin mo at sa pananampalataya mo sa Kanya, diyan ka imimit. Without faith, it is impossible to please God. Ano sabi ng dalawang blind men? Yes, Lord, they replied. Then He touched their eyes and said, according to the power of Jesus, will it be done to you? Yan ba sabi? According to your faith, Marisa. According to your faith. Nasa pananampalataya. Kahit anong simba natin dito, kung nag-aabang tayo, sana mahulugan man ako ng grasya. Hindi ganun si God kumilos. Yan ang pinag-uusapan natin. According to your faith, Vince. According to your faith. Magkano ng pamasahe ngayon, Vince? From Lipa City pa yan. Every Sunday natin. 216. Balikan. 400. 401. Diba? Ganda ng computation. Tama ba? Kaya kung computer, mapapagod ka lang. So, according to your faith, gagastos ka ba, mamamasahe ka ba para pakinggan lang itong word na ito? Sayang yung 400, ha? Sayang 432. Para lang makinig kayo ng pamasahe. Ang iba nga, isang tricycle lang. Ay, hindi na lang po atin. Sayang, makakabili pa yan ng ano. Hindi man, wala man kami bigas, makakabili pa rin yan ng magkano. O dalawang biskwit. Yan. He touched their eyes and said, kaya kung kayo may umaattend ng church, sa iyong akala na si God imimit ka dahil nag-church ka, umiiyak ka, nalulungkot ka, feeling ka depressed, hindi si God nagmimit according to your depression, will it be done to you? Minsan, ang word na depression ay faith mo rin na ito talaga ang kalagayan ko. And you have to change that. Lord, kailangan ko lumagay dun sa direction na gusto mo sa amin. So, balikan natin, according to your decision, no, your faith. Kaya lang yung faith na yan, binigay sa iyo ni God. Kailangan mo na lang ng action. Hindi kasi, Lord, alam ko naman sarili ko. Sige, bahala ka. According to your faith, will it be done unto you. Then the action of faith based on sacred tradition. Ito ay hindi galing sa Panginoon. Ang sabi ni God, dito nyo maririnig, at ito nakaka-burden. Marami akong mahal sa buhay, nang sinabi sa akin, ito yung sacred tradition, ito yung, kaya nag-a-attend ako dyan sa church na yun, kasi dyan ang papa ko, dyan ang mama ko, baka magalit. Ang lolo ko dyan na rin. Ito yung maririnig nyo, dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Hala? Ano ang promise ni God? Diyan sa iyong tradisyon na yan, na iyan ang tatanggapin niya. So be careful about this, kasi maraming may pananampalataya kay God, pero never na nabasa nila sa Bible na ito ang acceptable na kikilos ng Diyos. The action of faith based on tradition. Okay. Sa baba, yan again. Thank you. Sabi na nga ba, pwede mo pastor dahil may itim ka. So nagdagdag lang siya ng ilaw kasi nga nawawala si Johnski sa kasi Edwin. Pagupit nga ako ganyan bro, para hindi ako nawawala. Sigurado itong mga lights na to. Kita yan. Tama ba Marisa? Si Marisa tumatawa. Faith din ang tawag yan Marisa. Okay? The action of faith based on tradition.
Iklaro natin ito kasi ang kulit nito, parang si Johnsky lang to eh. Ang sabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo na naglilingkod din sa Diyos, kay Jehovah, these people honor me with their lips. I worship you, Lord. Hallelujah. Pwedeng papuri yan sa Panginoon. But their hearts, yung kanilang inner core, are far from me. Ang totoong pananampalataya, ang action mo, merong papuri at naluluwalhati si God at hindi yung base lang sa iyo. Kung bakit ako nag-church, itong example, ito yung problema natin ha. Marami akong kaibigang pastor, pati ako, ang aming danger, ang aming mga anak, pwedeng uma-attend lang dahil si tatay ko, pastor, ang nanay ko, uma-attend dyan. Based on tradition. Isinilang ako dyan, ako nabaptize, kaya dito na rin ako mamamatay. Yung pangalan ng church na ito, the only true church, dyan lang kami, yan ang narinig natin. Pero balikan natin, never nagturo si God that this is the only true church. Ang babalikan natin, faith comes from hearing the message and hearing through the word of Christ. Ngayon, ito ang careful tayo. Maraming uma-attend ng church dahil tinutulungan ni Tito sa Amerika, ni Tita sa Canada, sa ibang bansa, na pag hindi raw kami mag-church dyan, sa church nila, hindi kami susuportahan. Kasi iyan daw ang tamang church. Look at this, saan nanggagaling ang faith mo? Sa fund, sa pera? Ang faith natin galing dapat narinig mo kay God. Pag namatay yung tito mo, tita mo na nagpapaaral, nagsusuporta sa iyo, wala ka na rin sa church. Kasi ang pananampalataya mo nasa tradisyon na sinabi ni tito, tita, ni ninong at ni ninang. Nakita nyo? Faith based on tradition. Dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Kaluluwa nyo ang nakataya rito at pamilya ninyo. Huwag kayong mag-rely sa pananampalataya based sa sabi-sabi. Dapat ikaw may encounter ka rin kay God. Lalo yung ating mga lolo't lola na talagang doon na kami na ang ano dyan. Kami na ay kung mag-mention ng mga churches. Kasi maraming churches, different denomination, parehong sinasabi. Alam mo ba kung sinong una dyan talaga na naglingkod? Ang lolo mo. Saka itong church na ito dito sa aming barangay, ang unang-unang itinayo. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi na ko a-attend sa iba. Without evaluating, nasa Bible ba yan? The action of faith based on tradition. Sabi ni Jesus, yung mga taong ito, they worship me. Nag-worship ito sila, hindi ibig sabihin, walang ginagawa ito. Makikita mo, they are religious people. They worship me in vain, walang katuturan. Bakit? Their teachings are merely human rules. Ito na yung humanism. Yung reasoning lamang. Yung kanilang sinasabi, kami na una dito. Kayo 200 ministries, kailangan kayo nagsimula. Pero kami nag-aral ng Bible. Tinicheck namin sa Bible kung itong pananampalataya namin ay naandyan. Ang barometer natin, pag sinasabi nila, Kanino, paano mo nasabi na yung doktrina ng isang church ay tama? Sinasabi ko na ako ay follower ni Jesus. Ang tanong, para ma-check natin kung tama yung ating tinuturo ng ating pananampalataya sa 211 Ministries, ano ang tinuturo ni Jesus? If you are a follower of Jesus, if I'm a follower of Jesus, anong tinuturo ni Jesus na dapat nakikita sa atin? Dahil sabi sa Matthew 14:12, if you have faith in me, you can do what I have been doing and you can do even greater things than this because I'm going to the Father. So yung ginawa ni Jesus, dapat yun ang gagawin natin. Maraming nagsasabing church ngayon na follower kami ni Jesus, pero ang teaching nila, hindi teaching ni Jesus. Kung anong tinuro lang sa seminary, anong tinuro na nag-Bible study, yun din ang tinuturo kasi yun ang tinuro sa akin. Very dangerous teaching. Kahit si Satan din, nagtuturo ng Bible. Kinausap niya pa nga si Jesus. Sabi nga, kung anak ka ng Diyos, gawin mo ang tinapay itong bato, kaya ni Jesus. Kahit si Satan, nagko-quote ng verse. And be careful sa mga nagsasabi ng Bible. Ano ang teaching ni Jesus? Ito ang challenge ko sa bawat isa, maging sa ating mga viewers. Ang teaching ni Jesus ay Kingdom of God. And followed by power demonstration dahil ang karamihan ay inalihan ng diablo. Ano ang teaching ng 211 Ministries? Nakaparallel sa Kingdom of God at followed by power demonstration. Kapag mayroong na-possess, hindi tayong tatakbo. Satan, ikaw ang tatakbo.
we seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And that is our worship to God. We are advancing the kingdom. Wala nang nakalagay sa Bible, you have to advance the church. Ang sabi sa Bible, you have to advance the kingdom of God. Matthew 11:12. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Kaya kung kayo ma-attend dahil sa, dito ka mga babae, dito ka mga lalaki, dapat, tama naman yun. Pero kung yun na lang ginagawa natin, bawal kang magbasa ng Bible niya, kasi wala kang Holy Spirit. Ako lang na pastor. Dito sa atin lahat tayo may Holy Spirit if we're willing the Holy Spirit to work. Kaya dapat magbasa kayo ng Bible kasi kaluluwa nyo ang nakataya dito. Anong tawag sa mga taong ito? Na nakabase lang sa tradisyon. Nagpipray ito, nag-worship, ang sabi ni God, ginuhita ko na ng pula. Hypocrites. Why? Hindi sila nananampalataya sa akin. They are basing their faith on tradition. When you pray, do not be like the hypocrites. Yan ang sabi ni Jesus, hindi ako. They love to stand up and pray in the house of, nasa houses of worship sila, nandun pa. Hindi ito nandun lang sa bodega, nakatago. Houses of worship and on the street corners. Yan, nakaparada pa dyan sa kalsada. So that everyone will see them. Di ba, papalakpan mo ko nag-pray ako. I assure you they have already been paid in full. Natanggap na nila ang kanilang reward. So itong pinag-uusapan natin na faith based on tradition, ito yung cultural na kasanayan na and biological transmission of faith. Naalala ko noon kaya ako nagsisimba dahil may kurot ako dito. Magsimba. Sisimba tayo. So kaya ako nagsisimba dahil may faith ako, masasaktan ako. Tama ba sila? Matin ka. Tamaan ka sa akin. Kapag ganyan ang basis, ang totoong pananampalataya, malaya, Lord, naniniwala ako sa iyo. Hindi ako nilatigo para magpastor, para mag-worship. Na-encounter ko si God, narinig ko si God. God is a communicating God. Dapat narinig mo. Or else, kung nagsisimba, para lang may masabi ang tao, ang tawag sa akin, hypocrite Dennis. They claim to know God in Titus 1:10. But by their actions, remember the muscle of your actions, they deny Him. They are detestable. Ano detestable sa Tagalog? Karumal-dumal, disobedient. If you fully disobey and unfit for doing anything good. Kaya yung mga taong gumagawa ng mabuti pero disobedient kay God, hindi sila karapat-dapat gumawa ng mabuti. Kasi hindi totoo ang tao sa kanila ni God ay hypocrites. Their actions, the actions of faith based on tradition. Kaya please, paalala sa inyo, read your Bible, i-check nyo rin ang doktrina na ating tinuturo kung ito ba ang nakalagay sa Bible. Kasi kaluluwa mo gusto pumunta sa langit, kaya ka nagsisimba. Alamin mo ang nakasulat. Okay? Lastly, the action of faith based on human experience. Tinanong ako ng isang magpipreach nito. Sabi niya sa akin, Pastor, di ko maintindihan itong number 3. Paano mo ipapaliwanag ang human experience? Ito yung mga personal experience natin, good or bad, historical, and in communal context. Communal context, ito yung nakasanayan sa inyong paligid, na experience mo, okay na ito. Okay. Dadandahanin ko, kasi maraming tao ang merong pananampalataya based on their experience, pero hindi ito sa Panginoon. Okay? Dahanin natin. Mag-ingat ka sa puso mo, lalo sa experience mo. Kapag ikaw ay naabuso, kapag ikaw ay nasaktan, sabi ni God, magpatawad. Yan ang scripture. Dapat ang faith natin nakabase sa scripture. Ito sila nakabase dito. Nasaktan mo ako, Jeff. Hindi kita mapapatawad, pero sabi ni God, magpatawad. Sinabi ko kay Jeff, Pastor Dennis, hindi mo alam kung paano ako nasaktan. They are basing their faith on their experience. Ang faith nila nakabase sa kung ano ang naranasan nila. Ang iba naman, natulungan, napaaral ng kanilang kamag-anak na nasa Saudi. Kaya sila uma-attend ng church because of the good experience. Sipin nyo, nakakakain kami 3 times a day dahil sa tulong ng aking mga pinsan na nasa Saudi. Kaya kami nag-church sa kanila. Good experience. Pero saan ang basis ng iyong faith? Ito, yung mga kaibigan natin at mga kamag-anak natin, ang iba prostitute. Bakit sila nag-i-stay prostitute?
sa isang interview ng isang prostitute, babae lalaki prostitute, hindi naman ibig sabihin babae lang ang prostitute, marami rin lalaki dala ng kahirapan. Ang sagot nila, mamili ka pastor. Yung prostitute nga ang trabaho ko, pero nakakakain kami 3 times a day, kumpara sa mamatay ang mga anak ko. Marisa, alin ang tama? Sasabihin mo ba, Banji? Sige, patuloy ka na lang maging prostitute. Kasi nakakakain pala kayo eh. Di ba, babe? Tama ang reasoning. Ito yung humanism, based on reason. Hindi mo lang alam, Edwin, kung gaano kami kahirap, halos hindi na makagalaw, hindi kami nakakain. Dahil dito sa nangyayari sa amin, nakakakain na kami. Kaya dito yung nakikita na grabe ang tama ng mga tao, hindi mo pwede silang pagalitan. Maganda rin ang kanilang nararanasan, pero yung pananampalataya nila, nasa maling pananampalataya. Merong negative faith, may positive faith. Yung negative experience mo na ang labas ng bibig mo, ang iniisip mo, pure negative thinking ka na. Colossians 2:8, be careful about this. Yung experience na narinig mo sa mga tao, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depend on human tradition and the elemental spiritual forces on this world rather than to Christ. Si Christ pa rin ang basis ng ating pananampalataya. Subukan yung pagkatiwalaan si God. Bakit ang iba corrupt? Bakit nagnanakaw? That's a good experience. Yumaman kami. Wala kaming kotse sila noon. Joy, wala kaming kotse noon nung hindi pa ako corrupt. Nung nag-corrupt kami, gaganda ng kotse namin. That's a good experience. Dahil di kami nagbabayad ng tax, gumanda ang aming negosyo. Wala? Pero sinasabi natin, submit to governing authorities sa Romans 13. Gusto ko maintindihan natin na iba pa rin ang provision ni God kung ang pananampalataya mo nasa Kanya. The true and godly faith comes from hearing the message of Christ, not hearing galing sa daing ng puso mo dahil nasaktan ka, dahil nalamangan ka. Oo, maaaring dumaan ka sa isang issue ng buhay, pero si God hindi pa tapos sa iyo for you to learn and to become a blessing. Doon sa nahuli sa atin na huwag mo nang ulitin yan. May matuturo ka. Learn from the past, pero huwag kang mag-dwell sa past at sa human experience. The true and godly faith comes from hearing the message of Christ. So be aware of deceiving hearts. Ang puso natin, our hearts are deceiving. Who can understand it? And deceptive teachings. Marami kayo marinig na teaching. Akala mo mukhang pananampalataya. Kaya dito sa atin, sana naman si pastor ngayon, puro motivation ang ituro. Never sinabi sa Bible, faith comes from motivation. Never says na sinabi sa Bible na faith comes from sharing your testimony. Ang promise ni God, faith comes from the message of Christ. Ngayon, anong sinabi ni God sa iyo? Diyan ka magsimula. Ginamit lamang ako ni God para marinig mo ang word. Kaya, ang iba, pilit pinapagalitan ng mga tao, never na sinabi sa Bible at itong iniwasan ko at iniwanan ko sa pagiging pastor na masungit. Hindi sinabi sa Bible na faith comes from an angry pastor. Faith comes. Kaya bakit ka nagsisimba? Baka mapagalitan ako ni pastor ng aking Bible study leader. Babalik tayo sa katotohanan. Yan ay human experience. Kaya dito sa atin, kung totoong natanggap mo ang faith galing kay God, nakausap mo si God, may encounter ka kay God, dito nagsimula ang faithful. Ang faithful, hindi binabantayan. Kasi hindi ka naman naging faithful sa akin at hindi ako nagdidiman ng faithfulness sa akin. Tinawag ka ni God, be faithful with Him. Kaya kahit hindi niyo ako bantayan, mag-aaral ako ng Bible, i-prepare ko itong food na ito para ipakain ng spiritual food sa bawat isa sa inyo. Ito lang para sa ating pagtatapos for our application questions. Nakikita mo ba ang pagkilos ng Diyos sa aksyon ng iyong faith? Kapag hindi mo nakikita, ibang faith yan. Possible yan, galing lang sa tradition or your human experience. Number 2, sa tatlong sources of faith, saan nangusap sa iyo ang Holy Spirit at bakit? Pag kinausap ka ni God, may ibig sasabihin. If He is building faith to you, sagot mo na kung ano dapat mong gawin. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you God dahil remind mo kami sa tamang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi sa pastor, hindi sa church, hindi sa kung ano-ano, kundi yun ay covenant with you. Nagsalita ka, nag-build ka ng faith sa puso namin, at dito Panginoon kami
gagalaw dahil ikaw ang nagsimula at we call that grace. Thank you, dear God, sa iyong pag-ibig. I just pray, dear God, sino man sa amin ang naligaw, sino man sa amin ang napapariwara, sino man sa amin ang punong-puno ng galit sa puso, sa pagkakamali ng iba, Lord, alam ko, may mga lessons na dapat kami matutunan at dapat bumalik sa iyo. The muscle of our action must follow after faith na galing sa iyo at hindi galing sa sabi ng ninuno at dahil galing sa sinabi ng aming katawan na naka-experience ng good or bad sa ibang tao. Dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito ng bawat isa makasumpong ng kapayapaan at maranasan, Panginoon, na magsimula muli para sa magandang buhay dahil ang sabi mo, faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Purihin ka, Ama, salamat sa iyong biyaya. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpakan, Panginoon.